Okay, nakalimutan ko dahil June ngayon. Ano ba ang usually, commonly na alam ng mga tao kapag buwan ng Hunyo o June? June is yung buwan ng mga nagpapakasal. Whether sa simbahan or sa West or kung sa Christian wedding man yan o Muslim wedding yan. Isang kasi June talaga yan. Pero usually dito sa atin sa Pinas, it's either be a civil wedding or a church wedding, Catholic church wedding. So, usually sa June bride, no? So, kasi dito sa Pilipinas, marami nagsasabi na, doon nga sa doon nga sa isang prinsipe ng isang country na Islam kasi sa Islam 'di ba pwede kang maraming wives o polygamous ka pero dapat kaya may kondisyon na lahat 'yon kaya mong providean lahat, kaya mong buhayin. Pwede kang mag-asawa ng hanggang 4 pero pwede sa isang bubong pero kaya mong buhayin. So may nagsasabi kasi rito na si ganito kaganda, hindi nga pumatol sa prinsipe ng ganitong country, mayaman yun. So, ibig sabihin, hindi talaga habol nun pera. Well, it depends. Maybe, dapat din nating maintindihan that beautiful girls, research or studies kung ano yung preference niya. Kaya sinasabi ko, it's not all money. Kasi, pagpakasal ka sa isang country with a polygamy or yung polygamous yung marriages, pantay-pantay kayo. Hindi niya hihiwalayan yung isa, hindi niya iiwan yung isa para masolo mo lahat. Hindi. Pag polygamous kayo, equally distributed yung wealth niya sa inyo. At baka may favoritism din doon. Sino doon sa mga asawa niya ang kanyang paborito? Kung ikaw yung least favorite, mahirap na. Yung marriage system nila is hindi kagaya ng marriage system sa Pilipinas. Kasi sa marriage system ng Pilipinas, pag lumabas yung annulment o yung nullity of marriage, automatic yung number 2 automatically becomes the legal wife. Papasok na dun yung conjugal property na concept. At yung wife, dahil na pwede na rin siyang mag-remarry. At kung makakita siya ng mayaman, kung tatrato siya ng maayos at mayaman, maganda. So, it involves two things. One, baka ayaw niya sa foreigner, mas type niya yung Pinoy. And the other thing na nakikita ko is yung marriage system. Sabihin nyo kasi, hindi nga siya pumatol sa prinsipeng ganun So, ibig sabihin, hindi niya habol ang pera. Maaaring hindi niya habol ang pera kasi meron siyang pera. But, ang habol niya is, siya lang yung magiging legal. So, ibig sabihin, kung may divorce sa Pilipinas, yung divorce at yung annulment ang hinahanap niya. Dun sa prinsipe ng ganitong country, polygamous yun. So, pantay-pantay kayo. I wonder why. Itong mga netizens kasi, minsan, lagi nakasentro dun sa pera. Pero yung history at yung rules at kung paano yung setting ng family setting and marriage setting dun sa mga bansang may prinsipe na under Islamic rule, hindi pinag-aaralan. Lagi kasing nakakonsentrate doon sa pera. Kasi alam nila, pag prinsipe under Islamic rule, mayaman. Yun lang ang alam nila. Pero yung polygamy, hindi nila naiintindihan yun. Kasi may mga babae na gusto nila sila lang. Sige, kung number 2 ako, hiwalay, paanal ka. And some, hindi ko naman nila lahat. Yun ang sinasabi. Ba't may pumapansin ba doon sa ganong logic? Wala. So, dahil June bride ngayon, dapat alamin din natin yung system.
Although wala akong balak mag-asawa, I'm single, pero magandang malaman natin ano ba yung ating pinagsasasabi na ikino-comment sa comment section o ano yung ating kinukunan ng video. Kasi sa Islamic, pwede ka ring divorce. And then, pag nakapag-divorce ka dun sa isa sa mga asawa mo, pwede ka ulit kumuha. Diba? For as long na kaya mong provide. Hindi mo rin kasi maiiwasan sa under Islamic rule na yung lalaki o yung sultan o kung sino man yung lalaki nagpo-provide, yung asawang lalaki, may favorite yan. Hindi mo maaalis yan. So yung mga lumaki sa Pilipinas at nangangarap ikasal sa simbahan, gusto nila as much as possible. Ang prepare kasi nung iba, sila lang, and gusto nila Pilipino. Pilipino kasi walang cultural differences, kaya niyang pakisamahan. Kasi iba ang swerte mo na lang kung mabait yung foreigner, kasi kung hindi, at saka most people that want Filipino husbands is siguro mas prefer nila yung Pilipino dahil yung parents nila, yung isa sa parents sila is a foreigner. At minsan hindi nagkakasundo yung nanay nilang Pilipina at yung tatay nilang foreigner, o yung tatay nilang Pilipino at nanay nilang foreigner. Minsan hindi nagkakasundo yun. Nakikita niya nag-aawa yun. So sinabi niya sa sarili niya, pag nag-asawa siya, Pilipino, kasi kaya niya pakisamahan. Walang cultural differences. Individual differences lang. But yung culture, yun ang importante. Yun yung hindi nyo nakikita. Lagi lang kayo kasing nakatingin sa pera. So, yun lang po.